Isa na naman pong kababalaghan ang ating pakikinggan. Ito ang buhay ni Jacinto na nagpabago sa kanyang buhay. Hindi malilimutan ni Jacinto ang gabing tuluyan ng nagbago ang kanyang buhay. Si Jacinto at ang kanyang mag-ina ay nakatira sa isang lumang bahay na may katabing napakalaking puno ng balete. Sa likod ng kanilang bahay ay naroon ang isang lumang paaralan na matagal nang walang estudyante. At ilang daang metro lamang ang layo ng lumang sementeryo. Marami na ang nagsasabing kakaiba ang lugar na iyon. Ngunit hindi yan pinapansin ni Jacinto. Isa siyang mahusay at masipag na manggagawa. Gumagawa siya ng mga bakal na sopa, kama, mesa, gate at iba pang welding projects. Madalas siyang abutin ng gawi sa pagawaan. Kapag wala namang trabaho, umaakyat siya ng bundok upang kumuha ng mga gulay. Sa kabundukan, dating naninirahan ng kanyang lolo at lola, ngunit sila'y mga yumaho na. Isang araw, inabot ng malalim na gabi bago siya makauwi. Hindi na malaya ng oras dahil nawili sa pamimitas ng prutas at gulay mula sa bundok. Habang siya'y naglalakad pauwi, tila ba parang may sumusunod kay Jacinto. Ngunit kung siya'y lilingon, wala siyang makita. Ngunit ramdam ang malamig na hangin at para bang may mga matatalim na mga mata sa kanya'y nakatitig. Nadaanan ni Jacinto ang lumang sementeryo. May narinig siyang panagoy. Jacinto, tulungan mo ako. Jacinto, huwag mo akong iiwan. Sasama ako sa'yo. Tulungan mo ako. At nabigla si Jacinto. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ngunit patuloy siyang naglakad. At sa pagdaan sa lumang school, madilim, walang ilaw, tila ba may naglalarong mga bata at nagtatawanan. Sa gitna ng gabi, may narinig siyang maliliit na tinig. Sa kanya'y tumatawag. Kuya Jacinto, samahan mo po kaming maglaro. Sige na po, maglaro po tayo. Huwag ka pong umalis. Parang awa nyo na, kailangan po namin ng kalaro. Ang puso ni Jacinto puno na ng kaba at takot at tuluyan na nga siyang tumakbo. Sa wakas, nakarating na si Jacinto sa kaniyang tahanan. Habang binubuksan niya ang trangkahan, napansin niyang tila walang hangin. Ngunit ang mga ugat ng malaking balete ay parang unti-unting gumagalaw. Piniling niya ang ulo. Pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagsisimula siyang muling mag-welding ng isang bakal na kama, biglang namatay ang ilaw.
tanging liwanag ng buwan ang natira. At mula sa direksyon ng lumang paaralan ay narinig niya ang tila isang batang sabay-sabay na bumubulong. Kuya Jacinto! Kuya Jacinto! Kuya Jacinto! Tumayo ang kanyang balahibo. Paglingon niya, wala namang tao. Makalipas ang ilang minuto, muling umilaw ang kuryente. Ipinagpatuloy niya ang trabaho. Ngunit sa bawat ingay ng grinder, may sumasagot mula sa palete. Parang panagoy, tinatawag ang kaniyang pangalan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa ilalim ng puno, may nakita siyang maitim na anyo. Babaeng nakalutang, masama ang titig sa kanya at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Wala itong mukha. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanya. Agad niyang isinira ang bintana. Binuksan. Kinausap ang isang matanda. Kinausap ang isang matandang kapitbahay. Anak, huwag kang nagtatrabaho sa hating gabi. Ang baliteng yan ay mas matanda pa sa sementeryo. Marami nang kinuhang buhay. Hindi na sila umuhuwing buhay matapos itong magambala. Hindi naniwala si Jacinto. Pagsapit ng sumunod na gabi, muli siyang nag-welding. Bandang 12:00, narinig niyang may kumakatok sa bakal na gate. Ngunit pagbukas niya, walang tao. Ngunit may maputik na mga bakas ng paa papunta sa ilalim ng balete. Sinundan niya ang mga yapak. Habang papalapit siya, tila may malamig na hangin na yumakap sa kanyang katawan. Biglang may boses na bumulong sa kanyang tenga. Jacinto, Jacinto, kukunin namin ang iyong buhay. Bakit mo kami ginagambala? Bakit mo kami ginagambala? Isasama ka namin. Napaatras siya. Pagtingin niya sa puno, nakita niya may mga dose ng mapuputlang mukha na nakasilip sa pagitan ng ugat at sanga. Sabay-sabay silang ngumiti. Tumakbo si Jacinto pauwi. Pagpasok niya sa bahay, isinara niya ang lahat ng pinto at bintana. Ngunit mula sa labas, narinig niya ang tunog ng welding at grinder. Maandar mag-isa. Parang may gumagawa ng bakal sa gitna ng dilim. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang nilalang na walang mukha. Tanging nanlilisik ang mga mata, ang maaaninag. Nakalutang, nakatingin sa kanya ng may galit. Maraming kaluluwa ang nagambala ni Jacinto at bumubulang. Jacinto, bakit mo kami kinambala? Isasama ka namin. Jacinto, isasama ka namin. Mula noon, hindi na siya nagtrabaho ng maayos. Kapag sumasapit
gabi. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga dumaraan sa lumang paaralan at sementeryo na kapag alas 12 ng gabi, maririnig pa rin ang tunog ng welding at grinder sa tuwing sasapit ang ating gabi. Kasama na si Jacinto, ang panaghoy ng mga kaluluwang hindi matahimik at ang babaeng walang mukha, ngunit mapapula at mga matang nalilisik. Jacinto, Jacinto, isasama kita. Bakit mo ako ginambala? Ang mga kaluluwang humihingi ng tulong sa sementeryo at ang tinig ng mga batang gustong makipaglaro sa lumang paaralan. Ano ang gagawin ni Jacinto upang muling mamuhay ng mapayapa at hindi na muling gambalain ng mga kaluluwang nakambala? Jacinto, Jacinto,